Kanina, napanood ko to sa, sa UNTV. Nagulat ako. Oo. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng tigas ng mukha ito si Baste. Etong si Baste. Na sinabihan pa niya yung bagong DCPO or yung Davao City Police Office na hepe na magtrabaho ka. Trabaho daw. Hindi ko alam kung saan talaga sila humuhugot ng tigas ng mukha, mga kutsero. Antindi! Antindi naman kasi. My goodness. Panoorin natin sabay-sabay. Panoorin natin sabay-sabay. Sabay-sabay! Ayan. Game. I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Anak ko siya, I will welcome you. Ano lang ko, na mayon ta, hoping that you will do your job. Gawin mo ang trabaho mo. Ito ang bili ni Mayor Sebastian Baste Duterte kay Davao City Police Acting Director, Police Colonel Hansel Marantana nang mag-courtesy call sa kanyang opisina kamakailan. Ayon kay Mayor Baste, handa siyang bigyan ng pagkakataon si Marantana na... Tindi ng courtesy call nila. Tignan mo, parang magkagalit. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng mga inyong mga revenues sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops through cash pickup, at iba't ibang mga bangko rin, no? Almost real time po yan, no? Sa mga bangko, lalo kung may online banking kayo. At kung sa inyo pong unang padala ay gagamitin yung aking promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave sa inyo pong, para po sa inyong padala needs. Oo, sa inyong mga remittance needs. Wala man lang, hindi man lang sa opisina. Or baka ito yung opisina niya pero hindi man lang siguro sa office table. Di ba? Parang medyo magkalapit naman ang bahagya. Di ba? Or hindi man lang pinatabi malapit sa kanya, di ba? Parang may atraso eh. Di ba? Parang may atraso si Colonel Marantan ba? Parang may atraso kay Baste eh. My goodness. Kay Mayor Baste, handa siyang bigyan ng pagkakataon si Marantan na maglingkod sa mga Davaoenyo dahil wala pa naman itong napapatunayan sa kanyang trabaho. Let's give him a chance. Tanaw na to, kasi gusto mo trabaho yun sa tao. Hindi naman direktang sinagot ni Mayor Baste kung aprobado na niya ang pagkakatalaga kay Marantan. Ngunit muli nitong binatikos ang umano'y hindi pagkonsulta sa kanya hinggil sa pagpapalit sa liderato ng DCPO. Mula gito, para sa mga to ni Agi nga, ihatag na to sila ang total responsibilidad man nila, trabaho man sila, under oath man sila. So ilang responsibilidad to serve and protect people, ihatag na to sila kay it seems to them na sila may naibaw gid ana, and it seems dili man po nila kinahanglan ang consultation. Una nang kinuwestiyon ng alkalde at ng Davao City Council ang appointment ni Marantan dahil hindi naman umano ito kasama sa shortlist na isinumite ng Philippine National Police kay Mayor Baste. Nakasaad sa Republic Act No. 6975 ang tamang proseso ng pagpili ng Chief of Police para sa isang lungsod o munisipyo. Dapat ang local chief executive ang pipili base sa isinumiteng listahan sa kanya ng PNP. Nakasaad rin ito sa Republic Act No. 8551 na nag-aamyenda sa ilang probisyon ng RA 6975 o ang PNP Reform and Reorganization Act of 1998. Maging sa NAPOLCOM Circular 2002-011. Samantala, iniyayag naman ni Marantana na binigyan na siya ng direktiba ni Mayor Baste nang mag-courtesy call siya sa opisina nito. Kabilang anya sa mga pinatututukan ni Mayor Duterte sa Davao City Police ay ang paglaban kontra internal at external threats, pati na ang counter-terrorism at crime reduction initiatives. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. My faith is, I leave it all to those people who love me.
Una nang sinabi ni Colonel Maranta nang humarap sa Sige. Davao Mamaya City tayo Council magko-comment, guys. na Kalmahan hindi lang niya natin. malaman kung tanggap ba siya o hindi ng mga taga Davao. Kaya hiling niya na sana ay bigyan siya ng panahon bago questionin ang kanyang kakayahan o performance. Lilaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Okay. So, punta ngayon natin yan, si Baste. Konting konting background lang, no? Para, kasi minsan hindi nakukwento kasi kung bakit nagkaroon ng ganyang klaseng ng ganyang klaseng rigodon. O gantong klaseng sitwasyon. Napaka-importante po ng konteksto, mga kotsero, no? Ngayon, alam ko po, paulit-ulit ko na po itong sinasabi sa inyo kasi ilang beses na rin naman natin na topic itong sa rigodon ng pulis diyan sa Davao City. Mga ilang beses na rin, siguro mga pang-10 na yata to. So alam ko po kayo, yung mga lalo na yung mga regular po sa ating dito po sa ating channel. Alam niyo na kung bakit kasi kinukuwento ko po sa inyo yung konteksto. Pero sa mga bago or hindi pa pamilyar sa kung paano tumatakbo yung ating channel, ikukuwento ko uli sa inyo. Nagkaroon po ng issue sa sa Davao City. Nagkaroon po ng issue sa Davao City kasi 'di ba nagkaroon ng nagpalit ho ng hepe yung PRO 11. Oo, nagkaroon ng hepe PRO 11 na bago. Ngayon itong hepe ng PRO 11 nag-ikot-ikot. 'Di ba? Nag-ikot-ikot siya. Nung nag-ikot-ikot siya, nalaman niya na, alam ko na nakwento ko na sa inyo to ilang beses na. Pero ulitin ko lang, for the benefit of the people na hindi pa nakakaalam na nanonood ng channel natin. Nung nag-ikot-ikot siya, nakita niya na may mga discrepancy sa numero, sa crime statistics ng Davao City. Oo. Merong, ang nangyari, may dalawang klase ng blatter. Dalawang blatter. Isa na sanitized o mas malinis. Mas malinis yung mas konti yung krimen na reported. Kumpara doon sa isa na mas marami, which is the actual which is the actual number of crimes na meron ang Davao City. Dahil po dyan, mga kotsero, ni-relieve ang 19 na hepe sa Davao City. 19 ho yan, mga kotsero. Napakarami po niyan. At dyan po nag-umpisa yung pagwawala ni Baste Duterte. Dyan po nag-umpisa. Bakit daw tinanggal yung mga hepe na para sa kanya, sa pananaw niya, mga kotsero? Isa sa mga mababait, maaayos na pulis at sila raw ang dahilan kung bakit maganda ang crime statistics ng Davao City. Yun. Doon nagwala si Baste. Mga kotsero, masasabi ko nga na sila ang may gawa kung bakit malinis ang crime statistics ng Davao City. Kasi pinigay nila eh. Pinigay nila eh. Di maganda nga. Pinigay nyo eh. Parang yung mga survey. Diba? Hindi natin alam kung sino sinasurvey nila. Diba? Bakit kapag Mindanao, out of, let's say, 300, 500, ang sinurvey nila, lahat 95% pro Sara. 99%, 98%. Diba? Hindi ko naiintindihan eh. Sa Davao City lang ba sila nagpa-survey? Diba? So, yun ang ibig nating sabihin. Hindi ko natin alam kung bakit may mga ganong klaseng number. Parang ganito. Kaya sila tinanggal dahil nga, for context, yun, hindi nila ginagawa yung trabaho nila na maayos. Huwag din ho natin kalimutan, mga kotsero, na sa munisipyo ho mismo, ilan ho yung tinanggal dahil nag-positive sa drugs. Munisipyo mismo yun, mga kotsero. Mga empleyado mismo ni Baste Duterte. Akala ko ba, galit ka sa droga? Akala ko ba, I hate drugs? Akala ko ba, I hate drugs? Tapos di ba, pati yung, naalala ko nga before, pati yung
assistant ba yun? Parang EA. Parang EA ni Sara Duterte. Nahulihan din ng shabu, di ba? So, ayun. Baka naman I hate drugs lang pag hindi kayo kasama sa kitaan. Pwede kasing ganun eh. I don't know. I mean, hindi ko naman sinasabi na drug dealer sila or drug lord sila. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Pero, everything's possible. Mahigit 30 nga yung nahuli sa munisipyo eh. So, ibig sabihin, mga kotsero, si Basti ba nagpa-drug test na? Nada-drug test ba yung mga katulad ni Baste Duterte? Oo. So, nagpapanggap lang pala tayo. Gawin daw ng bagong hepe ng DCPO na si Marantan. By the way, acting pa lang yun, acting. Oo. Kasi nga, tinanggal nga kasi yung mga hepe ng DCPO, Davao City Police Office. So, kaya yun. Kaya merong acting. Acting pa lang naman. Kaya, ewan ko, ba't galit na galit itong si Duterte si Basti Diba? Ewan natin, bakit galit na galit ito si Basti Diba? Tapos, nung nag-declare siya ng war on drugs, 7 agad ang patay. First 24 hours. First 24 hours pa lang, 7 agad ang deads. What the heck are you running? Davao City. Oo. Anong klaseng peace and order meron kayo dyan sa Davao City? So, mukhang kung tutuusin, yung mga nauna yung kung maririnig man ni Basti itong video natin, mukhang yung mga naunahon yung mga hepe ang may problema. Parang ganun. Parang sila yung may problema eh. Tapos pagtatanggol ni Basti, sabihin, kilala ko na yan, matagal ko nang kilala yung mga yan, maayos yung mga yan. Maayos kasi gusto mo yung diskarte nila. Maayos sa pananaw mo. Kasi gusto mo yung diskarte nila. Diba? Kasi, hirap eh. Nung may ginawang kalokohan yung mga hepe mo, pinagtanggol mo pa. Sana isa ka dun sa mga naunguna na ikondena yung pinagagawa ng mga hepe mo. Come on. Mukhang sa between Baste Duterte tsaka ay Marantan, mukhang siya po yung hindi ginagawa yung trabaho niya. For example, ulitin ko lang to para lang ma-reinforce yung ideya na hindi ginagawa ni Baste yung kanyang trabaho para sa Davao City. Naipakita ko na po ito noong nakaraan. Mahigit sa 333,000 households ang mahirap sa buong Davao region. Yan ay noong 2023. Mahirap kumuha ng numero ng 2020 ng updated na pang Davao City lang. Pero meron akong nakalkal, mga kotsero. Meron akong nakalkal na Davao City lang. Pero 2021 pa to. Oo. So, tingnan natin yung numero. So, panahon to ni Sara Duterte nung siya yung mayor ng Davao City. Annual per capita poverty threshold ng 2021 ay 13,510. Ibig sabihin, mga kotsero, pag ikaw ay nagte-take home, ang perang inuuwi mo sa iyong pamilya ay mas mababa pa sa 13,510, ikaw ay considered na poor. Yan, poverty threshold yan. Pag lumampas ka, so 15,000, hindi ka na poor, pero malapit na. Malapit ka na maging poor. So, yun. So, 13,510. Pag bumaba ka dyan, yun na yun. Yun ay mahirap ka na nun. Ngayon, noong 2021, ang poverty incidence percentage sa mga pamilya, 6% ng mga taga Davao City ay mahihirap. 6% ng taga Davao City ang mahihirap. That is equivalent, mga kotsero, to 35,000 poor families nung panahon ni Sara Duterte. Pamilya yan, 35,000 poor families. Families. So, ibig sabihin, mga kotsero, that means, pag sinabing family, a man, a woman, and a child.
Man, woman, and child. Hindi pa natin binibilang dyan kung ilan yung maraming anak. 36,000 nga eh. Kung tutuusin. 36,000 families. I-multiply nyo na lang yan times 5. Assuming na may mag-asawa tapos may times 4 na lang para medyo conservative. Times 4. So 36,000 times 4 meaning merong parents, so dalawa, tapos dalawang anak, which is the average sa Pilipinas. Usually 2 kids. So 36,000 times 4. Ilan kaya yun? Wait. Kumpitin nga natin. 144,000 individuals ang mahihirap sa Davao City. Do your job, Baste Duterte. Kasi mukhang hindi naman siya nag-improve noong 2023. Over 333,000 households are poor in the whole of Davao region. Walang pang Davao City lang dito eh. Puro yung buong Davao. Siguro ayaw na nila ipakita yung Davao City lang kasi syempre Marcos administration. Diba? Marcos administration. Natatakot silang ma-expose. Diba? I don't know. Baka ganun. Baka tinago nila sa kaila-ilaliman ng website nila. Basta yun, hindi pa makita yung sa Davao City. Or try natin hanapin. Wait, try natin hanapin pa. Baka hindi ko lang nakita. Wait. Grabe 6.7%. Imagine ang growth rate ng Davao City is 6.7%. Pero yung poverty rate nila ang taas. Inflation nila is 4.3%. Anyway, parang nakatago eh. Ito, Region 11. Inflation rate 4.3, 6.7 yung GDP. Mataas yung GDP nila, 6.7. Ibig sabihin may trade na nagaganap. Pero ba't ang daming mahirap? 4.3 inflation rate. Balance of trade nila negative. Mas marami silang ini-import kaysa ini-export. Ito yung sinasabi ko sa inyong balance of trade. Ganto tayo kay China eh. Ang pangit ng balance of trade natin kay China. Tumaas na pala yung poverty threshold to 28,000. Okay, so kapag below 28,000 ka, poor ka na. Ilang kaya to? Wala, hindi maklik Hindi nakiklik. Ay, kita nyo ba? Hindi ko maklik Walang hindi maklik. Wow, annual family income 281,000. Laki Okay. Hindi maklik. Ito naklik, di ba? Population. Naklik yung population. Growth rate, hindi rin nakiklik. Prices, nakiklik. See? Ang pangit pa ng threshold na dito, ang baba pa 13,000 lang poverty threshold nila. Diba? First semester pa lang to ng 2021. So, itong 36,000 na to, maliit pa kasi first semester lang. Ito yung annual. Ito yung per year. Ang per year nila, 196,000. Almost 200. 197,000 families. 2021 ba to? 2018 na. Tama. 2018, 20. Bumaba ng 2021. 166,000. 166,000 pala ng 2021. Ayan, Ito pala sa dulo. Ayan. 166,000 ng 2021. Ganun din, 167,000. Asan yung latest nyo? Asan yung... sasabihin ng mga DDS dyan. Sige nga, kumpara mo nga sa Ilocos. Mas mahirap ang Ilocos sa Davao, for sure. Sasabihin ng mga DDS dyan. Tingnan natin kung mas mahirap ang Davao mas mahirap ang Ilocos Norte. Kasi di ba yung kinukumpara eh? Pakita mo yung sa Ilocos Norte. Pakita mo yung Ilocos Norte. Mas mahirap pa yan sa Davao City. Sigurado ko dyan.
Ilocos Norte leads in poverty reduction December 13, 2022. Ito, ang poverty rate nila, mga kotsero, 2.5%. Ito yung legit na walang mahirap. Ang baba, oh. 3% lang ng population ng Ilocos Norte ang mahirap. One of the lowest in the whole country. The Ilocanos did not have to wait in 2028 to have a single-digit poverty incidence. In fact, I wager that even before the end of the present administration, Ilocos Norte can achieve the admirable goal of bringing its poverty incidence to 0. Ang sakit-sakit naman sa mga DDS siguro na ito mabasa. Pagdating daw ng 2028, baka raw 0 na ang poverty incidence sa Ilocos Norte. So, kapag nangyari yun, mga kotsero, magkakaroon na tayo ng region or at least yung, region sa Pilipinas na matatawag nating mayayaman. Sana all. Lahat ng tao mayaman. Diba? Sana all. Sana lahat ng region para Ilocos Norte. Nakakaya naman dun sa ilang ba to? Dito tayo sa ilalim yung annual. Dito na lang tayo para partida sa semestral. Sa 31.2%. Sa 14... 6% pala. 6% ng Davao City. So mga kotsero, definitely, basta you have your work cut out for you. You have your work cut out for you. So mukhang between you and Colonel Marantan, mukhang ikaw yung kailangan magtrabaho. Nakakaya naman. Di ba? Yung nag-aangas ka dahil feeling mo ang ganda-ganda na ng ginagawa mo yung trabaho mo, tapos biglang may makakita ka ng iba na mas maayos pa pala sa'yo. Lasa ayos si Basti. Alam nyo mga kotsero, hindi naman Di ba tinawag niya dati si PBBM na tamad? Sabi niya kay PBBM, tamad ka. Mag-resign ka na lang dahil tamad ka. Wala kang pagmamahal sa bayan. Di ba naalala niyo yun? Sinabi yun ni Basti. Oo. Apparently, siya pala yung tamad. Siya pala yung tamad, guys. Siya pala. Oo. Siya pala yung tamad. Well, it's characteristic of Nipo babies. Mga Nipo baby Oo, ganun talaga. Nipo Nipo baby. Produkto ng nepotism. Produkto ng nepotism Di ba? Walang alam, galing-galingan. So, yun. Mga produkto ng nepotism. Lumaki sa mundo ng politika kasi yung tatay nila, mayor ng 20 taon. So, doon sila lumaki sa environment na yun. At dahil doon sila lumaki, feeling nila, kaya na nila yung politika. But apparently, there's more to governance than just, projecting an image of strength. Doon sila magaling actually, yung mga Duterte. Magaling sila mag-project. Magaling silang mag-anggulo. Papakita na yung gantong anggulo nila. Mas pogi sila sa gantong anggulo, etc. etc. Pero pag titignan mo yung resulta ng trabaho nila, bokya. Bokya sila, guys. Lang kwenta. Legit. Imagine, talo pa sila ng Ilocos Norte. Ano yung sabi kanina? May nakita akong comment. Ang Davao City daw parang Singapore, sabi nila. Baka parang Singapore kasi yung mga electrical, yung mga wala ng poste ng kuryente, di ba? Baka yun lang naman ang similarity nila sa Singapore. Di ba? Baka yun lang ang similarity. Kasi kung parang Singapore ang Davao City, di nalampasan na niya dapat ang revenue ng Metro Manila. Dapat nalampasan na niya ang revenue ng Metro Manila kung para siyang Singapore. Dapat nandun lahat ng mga investors. Baka dapat ilipat na rin ng Malacanang sa Davao City kung gano'n. Itong nakaraan lang, nabaha yan Nabaha ang Davao City. Again, kung parang Singapore, ang Davao City, edi dapat mas mayaman pa siya sa Manila. Kaso hindi.
Mukhang mas mayaman pa Ilocos Norte kaysa Davao. Diba? Ay, nako. Mayaman sila sa kriminal. Oh, maraming mayaman sila sa kriminal. Mayaman sila sa mga pugante. Mayaman sila sa mga gustong tumakas ng Pilipinas. Oh, doon mayaman ang Davao City. It is what it is. So, kung makapanood man ni Basti Duterte itong video natin, which I think is, malabo naman mangyari yun, syempre. Poprotektahan siya ng mga tao niya sa kritisismo. Oo. Pero, okay lang din naman yun. Pero kung makakarating man sa kay Basti Duterte yung video natin, mukhang ikaw yung may kailangan pang patunayan. Wala akong pake kung ilang taon ka na naging mayor dyan, ilang termino ka na naging mayor, etc. etc. Mukhang wala ka namang nagagawa. Mukhang wala kang silbi. Ako po ay nananawagan sa mga taga Davao City. You should vote better. Imagine, meron na silang ganun. May social media show sila. Pangalan Basta Dabawenyo. Doon lumalabas sila, sila Baste, si Digonggong, etc. etc. Yun. At anyway, di ata alam kung sila pumupondo nun. Baka galing yun sa kurot. Yung kurot na 95% ang equivalent. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel, and pa-follow din po tayo sa ating Facebook page. Jared po dito ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?